Kung nakinig lang sana si President Bongbong Marcos Jr. sa panawagan ng Iglesia ni Cristo, hindi sana magiging ganito, mga kaistorya. Kung magbabalik tanaw tayo sa nakaraan, mga kaistorya, ay sinabi ng Iglesia ni Cristo na sila ay sang-ayon sa panawagan ng presidente na huwag nang i-impeach si Vice President Sara Duterte kasi magkakagulo lang. Sinabi din yun ng presidente, sinuportahan ng Iglesia ni Cristo. And the big statement, of that stand, is yung rally ng Iglesia ni Cristo na dinaluhan ng milyon-milyong mga kaanib ng Iglesia ni Cristo all over the Philippines. Nanawagan na wag nang ituloy yung impeachment. Kasi magkakagulo lang. Pagkatapos nun, kabaligtaran ang nangyari. Kung ano yung mga sinasabi ni Presidente Bongbong Marcos Jr., kabaligtaran sa mga nangyari. Right after the rally, na-file yung impeachment case against Vice President Sara Duterte. So, parang hindi nakinig ang gobyerno sa panawagan ng Iglesia ni Cristo. Pagkatapos noon, mga kastorya, adding salt to injury, ay pumayag pa ang gobyerno na madakip at makulong si former President Rodrigo Duterte doon sa Netherlands. Na kung magbabalik tanaw ulit tayo, mga kaistorya, sinabi din ni Presidente Bongbong Marcos Jr. na ayaw niyang papasukin ang ICC dito dahil ang ICC ay walang jurisdiction. But ang nangyari uli, kabaligtaran din. Ngayon, kasalukuyang nakakulong si FPRRD sa Netherlands, mga kaistorya. At ang official statement naman ng Iglesia ni Cristo ay, ang nais ng Iglesia ni Cristo ay dito sa Pilipinas, kung mayroong complaint against former President Duterte, dito i-due process ang presidente, ang dating presidente sa Pilipinas. Kasi gumagana naman, stable naman ang ating justice system. Bakit doon pa dadalhin sa ibang bansa? Hindi pa rin nakinig ang gobyerno. Here comes midterm election. Mga kaistorya, anong nangyari? But before natin ipagpapatuloy ang ating balitaktakan, ay uminom muna tayo ng Genesis Organic Spirulina, mga kaistorya. Sapagkat ang Genesis Organic Spirulina ay isang food supplement na maraming mga nutritional contents. Ito ay tinanim sa isang fresh mineral water na in an environment with a very low pollution. Marami itong mga nutritional contents na kailangan ng ating katawan. Ito ay mabibili online at sa mga Mercury drugstores and pharmacies nationwide. Genesis Organic Spirulina, ang dekalidad na spirulina ng bayan, mabibili online at sa mga Mercury drugstores and pharmacies nationwide. This program is brought to you by Genesis Organic Spirulina,
ang dekalidad na spirulina ng bayan. Available online at sa mga Mercury drugstores and pharmacies nationwide. Sa isang vlog interview ni Katunying kay President Bongbong Marcos Jr., sinabi ni Presidente Marcos na nakahanda siyang makipag-ayos, makipagbati, makipag-reconcile sa mga Duterte. Dahil ayaw niyang marami siyang kaaway, mga kaistorya. Pakinggan natin at panoorin natin ang interview ni Katunying kay PBBM, mga kaistorya. This program is brought to you by Virginia Food Incorporated, Basta Hotdog, Virginia. Velox Energy, dinhinata magpagasolina o magpakrudo sa Velox Energy. Gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo. Ako, ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Kagaya na sabi ko sa'yo, pagka... Hindi ko... Magko-confess ako dito. Pwede naman po, para akong pari po nito ngayon na po. Ewan ko, kahit hanggat maaari, ako, ang habol ko ay yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Kaya ako, laging akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na, alika, magtulungan tayo. Diba? Kahit hindi tayo magkasundo sa polisiya, hindi tayo magkasundo. Gawin na yung trabaho, pero huwag na tayong nanggugulo. Huwag na natin, tanggalin natin. Kung nakinig lang talaga si Presidente Bongbong Marcos Jr. sa panawagan ng Iglesia ni Cristo, kasi ang Iglesia ni Cristo ay walang ibang tanging layunin kundi ang magkaisa ang buong bansa at tutukan, magtulungan para resolbahin ang mga totoong problema ng Pilipinas. Mga mahal na bilihin, mahal na pagkain, bigas, mahal na kuryente, tubig, pangit na healthcare system, problema sa edukasyon, sumasadsad na yung literacy rate natin. Maraming problema ang bansa na kailangan sanang tutukan, mga kaistorya. Imbis na maggirian, mag-away, maghanapan ng butas, maghanapan ng mga paraan para pataubin yung kalaban, isang tabi na muna yon. Ang tutukan ay yung kung ano talaga ang problema ng Pilipinas. At kung ano talaga ang dahilan bakit sila binoto ng mga Pilipino. Ang dahilan doon, mga kaistorya, para resolbahin ang mga problema ng bansa. Pero bago nangyari yung midterm election, hindi yun ang mga nangyayari. Nangyayari investigation dito, doon, hearing dito, doon, bangayan dito, doon, hanggang sa dumating yung punto na na-impeach si Vice President Duterte, nakulong si FPRRD. Walang magawa ang bayan kasi pasya ng gobyerno yun At mahirap kasing paniwalaan, mga kaistorya, na yung mga nangyari walang kinalaman ang presidente ng Pilipinas. Maaaring totoo na walang kinalaman for the benefit of the doubt, pero
papaano nyo papaniwalain ang 100 milyong Pilipino? Ulitin ko papaano nyo papaniwalain ang 100 milyong Pilipino na walang kinalaman si Presidente Marcos sa pagkaka-impeach kay Vice President Sara at pagkakakulong kay former President Rodrigo Duterte. Ulitin ko for the benefit of the doubt, pwedeng sabihin ni Presidente Bongbong Marcos na wala siyang kinalaman doon or it's not his decision because there is a separation between executive, legislative, judicial, whatever. Pero papaano niya papaniwalain ang 100 plus million Filipino na wala siyang kinalaman sa pagka-impeach, sa pag-file sa impeachment against Vice President Sara Duterte at kay former President Rodrigo Duterte. Ngayon, nakita by figure and by data sa resulta ng eleksyon. Hindi yung in-expect nila ang nangyari sa eleksyon. Nasa mga 5 lang na taga-alyansa ang nakapasok sa senatorial lineup. At ang nag-number 1 pa na senador ay yung senador na very identified kay FPRRD, which is Senator Bongo. Tapos 5 lang sa alyansa, may 7 na hindi, hindi masyadong magandang indikasyon yun sa politika, mga kaistorya. Hindi pa kasama doon, mga kaistorya, ang nasa local side, yung sa local election, yung sa mga syudad at mga probinsya. Kung titignan, ay marami din ang mga pro-Duterte support candidates ang nanalo. Marami, mga kaistorya. At alam niyo, mga kaistorya, kung i-analyze natin by figure, ilan ba ang bumoto kay Senator Bongo? Nasa mga 26 million ang bumoto. Anong ibig sabihin nun, mga kaistorya? Ang ibig sabihin nun, 26 million ang quantifiable, hindi pa kasama yung hindi registered voter, hindi pa kasama yung mga minors o hindi pa kasama yung hindi nakaboto, but for quantifying purposes, 26 million ang ayaw sa ginawa ng gobyerno na pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte at pagkakadakip kay former President Rodrigo Duterte. 26 million yun. 26 million kasi ang bumoto kay Bongo, number 1. Number 1 sa mga nanalong senador this midterm election. Alangan ba namang sasabihin natin na yung 26 billion na bumoto kay Bongo ay payag na ma-impeach si Sara Duterte at makulong si Tatay Digong? Definitely, bumoto nga sila kay Bongo eh. Di ba? Yun pa lang sa voter ni Bongo, 26 million yun. Di ba? Hindi pa kasama yung mga hindi registered voter. Ganun po. It is very alarming sa part ng administrasyon. Kaya nung nangyari ngayon, mga kaistorya, there is a change of tune. Hindi pa kasama yung sinabi ng campaign manager ni PBBM na si Congressman Toby Tiangco
na in some other way, parang sinisi pa niya yung ginawa ng lower house na pagkaka-impeach kay Vice President Sara Duterte at pagkakakulong ni President Duterte, kung kaya't sumadsad sa rating ang Team Alyansa ni PBBM. Kaya ngayon, there is a change of tune. Ano yung change of tune, mga kaistorya? Meron ng statement ang ating presidente na open siya for reconciliation sa mga Duterte, mga kaistorya. Ngayon, meron pa, parang, sa tingin ko lang, personal ko lang ito na opinion, to put an emphasis na seryoso ang presidente na makipag-reconcile sa mga Duterte. Sinimulan na niya by asking all his cabinet members to submit courtesy resignation, mga kaistorya. Di ba? Andito yan, sa Philippine News Agency, mga kaistorya. PBBM to cabinet secretaries submit courtesy resignation. Pinare-resign ni Presidente Marcos ang kanyang mga cabinet members. According sa Philippine News Agency na website, President Ferdinand Marcos has directed all cabinet secretaries to submit courtesy resignation. Ngayon yan, in-announce niya, Thursday ngayon The palace said Marcos' directive was meant to recalibrate his administration following the results of the 2025 midterm election. Hindi talaga nagustuhan ni President Bongbong Marcos Jr. ang resulta ng eleksyon. Yung resulta ng eleksyon kasi, mga kaistorya, nagsasabi sa presidente na hindi nila gusto ang nangyari kay Vice President Sara Duterte at kay former President Duterte. Hindi nila nagustuhan yon. At nakita ng presidente yon sa resulta ng eleksyon, mga kaistorya. Kaya ito yung aking mga fearless forecast. Delikado kasi, mga kaistorya, na maiba ang hangin. Kasi any move dyan sa Congress is political. It's numbers game. Magpasa ka ng bill, numbers game. Mag-change ka ng leadership, it's still numbers game. Mag-file ka ng impeachment, it's still numbers game, mga kaistorya. Yung pagsabi ni President Bongbong Marcos na mag-resign ng kanyang mga cabinet members, that puts an emphasis